Sa iba't ibang lugar mula Jeju Island sa South Korea, huli sa CCTV footage ang babaeng may bitbit na iba't ibang mga suitcase sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Pasalin-salin ito sa tren at kung saan-saang lugar nagtutungo. Ang babae ay may katamtamang build at ang itsura nito ay tulad ng isang pangkaraniwang Koreana. Tahimik, mahinhin, simple at tila hindi kayang pumatay ng lamok. Sino ang mag-aakala na ang mga suitcase na kanyang bitbit ay naglalaman pala ng hindi mga gamit kundi pinagpira-pirasong katawan ng dati niyang asawa. Sa tila kalkulado niyang mga galaw, paano nadiskubre ng kapulisan ang kahindik-hindik na krimen na ginawa niya noong May 25, 2019? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong gumulat sa tahimik na isla ng Jeju sa South Korea. Simulan natin ang kwentong ito sa tahimik na isla ng Jeju na madalas nating mapanood sa mga Korean series sa iba't ibang media platform. Dito nagkakilala si Go Yoo-jong. Tawagin na lamang natin siyang Go at si Mr. Kang sa eskwelahang pareho nilang pinapasukan. Parehong nasa 36 anyos ang dalawa noong taong 2019. Nagkaibigan at naging magnobyo sa loob ng 5 taon. Kung titingnan ay magkasundo sila sa lahat ng bagay. Pareho silang mahilig mag-travel at sumama sa volunteer work sa mga social services. Eventually noong June 11, 2013, nagdesisyon ng dalawa na magpakasal at bumuo ng sarili nilang pamilya. Subalit ang dating masaya at punong-puno ng pag-iibigan ay agad na umasim pagkatapos nilang ikasal at magsama na sa iisang bubong. Si Kang ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral ng master's degree sa Jeju National University habang kumikita ng kaunti sa kanyang mga sideline jobs. Kaya naman kahit nais din sanang ipagpatuloy ni Go ang kanyang pag-aaral, kinailangan niyang tumigil sa bahay lalo pat nagkaroon na sila ng supling. Kaya naman mas lalo pang naging mahirap ang buhay ng pamilya dahil sa laki ng pang-araw-araw na gastusin. Hindi ito naging madali para kay Go sapagkat sanay ito sa marangyang buhay na kanyang nakagisnan kaya't napakalaki ng ipinagbago ng kanyang ugali na hindi nakita ni Kang noong sila ay magnobyo pa lamang. Umabot sa puntong naging mapanakit na ito ng pisikal kay Kang, ngunit lagi niyang pinapairal ang pagiging maginoo kaya't hindi niya magawang patulan ng asawa kapag ito ay nananakit. Tiniis niya lahat ito alang-alang sa kanilang pagsasama at sa kanilang anak. Ngunit ang sitwasyon ay palala lang ng palala kaya sa huling yugto ng taong 2016, hindi na nakatiis si Kang kaya nag-file na ito ng divorce. Taong 2017 nang mag-grant ang divorce ng dalawa. Ngunit nanatili kay Go ang custody ng kanilang anak. Wala namang nagawa si Kang dahil noong panahong iyon ay wala din siyang kakayahang alagaan ng bata at wala rin siyang sapat na pera para matustusan ang pangangailangan nito. Subalit pagkatapos ng kanilang diborsyo ay tila wala nang balak ipakita ni Go ang kanilang anak kay Kang. Hindi ito sumasagot sa kanyang tawag para makausap ang kanyang anak at lalong hindi siya nito pinagbubuksan ng pintuan kapag tinatangka niya itong bisitahin. 2 taong tiniis ni Kang na hindi makasama o kahit makita man lang ang kanyang anak kaya idinulog na niya ang bagay na ito sa korte. Ganun pa man ay patuloy na iniisnab ni Go ang patawag ng korte upang resolbahin ang isyong ito sa pagitan ng dati niyang asawa. Nang panahong ito ay nabalitaan naman ni Kang na muling nag-asawa si Go. Ikinasal ito kay Han na noon ay mayroong 5 taong gulang na anak sa una nitong asawa. Nagkasundo ang mag-asawa na magkaroon na ng sarili nilang anak, subalit nang magbuntis si Go ay namatay ang bata hindi pa man ito na ipapanganak. Ikinalungkot ni Go ang pangyayaring ito at paminsan-minsan ay inaatake ito ng pagkabalisa at naging mainitin ang kanyang ulo. Pinilit siyang unawain ni Han dahil sa kanyang pinagdadaanan. Subalit ang dating minahal na babae ay tila nagpapalit na ng kulay habang tumatagal. Isang araw sa hindi maintindihan ni Han ay masaya ang mood ng kanyang misis.
Nagluto pa nga ito ng curry para sa kanilang hapunan. Pangiti-ngiti pa nga ito habang hinahalo ang niluluto at masaya siya nitong ipinaghain. Sa hindi niya maintindihan ay agad siyang nakadama ng pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata pagkatapos niyang kumain ng hapunan. Habang mahimbing ang pagkakatulog ni Han, wala siyang kamalay-malay na isang krimen ang kasalukuyang nagaganap sa silid ng kanyang anak. Kinabukasan, nagtaka si Han dahil tanghali na ay hindi pa rin nagigising ang kanyang anak. Nang tingnan niya ito sa silid ay napahagulgol na lamang siya dahil wala ng buhay ang paslit. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, na-deprive sa oxygen ang bata kaya ito namatay, na maaaring dulot ng aksidente habang sila ay natutulog ay maaari daw nadaganan nila ito. Subalit hindi makapaniwala si Han dahil hindi naman nila ito katabing matulog. Noon ay duda na siya sa asawang si Go. Subalit wala siyang ebidensya para ibintang dito ang pagkamatay ng kanyang anak. Samantala, nag-grant ng korte ang petisyon ni Kang para sa visitation rights niya sa anak nila ng dating misis na si Go. Sa hindi inaasahan ay tinanggap nito ang desisyon ng korte. Maayos siyang nakipag-usap kay Kang at walang alinlangan na pumayag itong makasama ang kanilang anak sa kondisyon na dapat ay kasama din siya kung nais man niya itong ipasyal. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay nakabadya sa kislap ng kanyang mga mata ang maitim na plano. Nang gabi ring iyon ay nagsimula na siyang planuhin kung paano niya didispatsahin ang dating asawa. Humarap siya sa computer at saka nag-surf sa internet. Sa kulimlim na liwanag ng ilaw sa loob ng silid, kitang-kita sa monitor ng computer ang mga salitang bone weight at murder weapon. May 25, 2019. Masayang-masaya naman si Kang kaya't hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ibahagi sa kanyang mga kapatid ang detalye ng pagkikita nila ng ex at ng kanyang anak. Excited siyang nagbihis at isinuot ang paborito nitong polo. Hindi rin niya nakalimutang bitbitin ang regalong ibinalot niya para sa anak at saka umalis ng kanyang bahay. Huminto siya sa tabi ng isang convenience store at doon ipinark ang kanyang sasakyan. Nang mga oras na iyon ay naroon na rin sa Jeju Island ang mag-ina. Walang kabahid-bahid sa mukha ni Go na may masama na itong pinaplano. Hindi naman mailarawan ang kasiyahan sa mukha ng bata at ni Kang sa kanilang pagkikita. Tuwang-tuwa ang bata nang makitang muli ang kanyang ama. Hapon na nang magdesisyon silang magtungo sa inupahan ni Go na pension house para sa kanilang overnight stay. Tahimik na tinungo ni Go ang kusina para magluto ng curry. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagluto siya ng curry. Una ay noong mamatay ang anak ng kanyang ikalawang asawa at ngayon nga ay si Kang naman ang kanyang ipinagluto. Pagkakain ng hapunan ay agad na namigat ang talukap ng mga mata ni Kang, kaya saglit lang ay malalim na agad ang kanyang tulog, habang ang kanilang anak ay nasa kabilang silid at noon ay mahimbing na rin ang pagkakatulog dahil sa maghapong paglalaro. Walang kamalay-malay si Kang sa nakaambang panganib sa kanyang buhay ng mga oras na iyon. Wala namang sinayang na oras si Go at kinuha ang matalim na kutsilyong kanina pa naghihintay sa kanya. Tumayo ito sa gilid ng kama at saka buong lakas na itinarak ito sa dibdib ni Kang. Napabalikwa si Kang at napabangon pa sa tindi ng sakit. Nakatakbo pa ito palabas ngunit nasa pinto pa lamang ay natumba na ito. Marahil sa pagkagroge pa nito dahil sa pampatulog na inilagay ni Go sa curry. Hinabol siya ni Go at walang awang tinapos ang buhay ni Kang. Habang abala siya sa ginagawa ay nagising ang kanyang anak dahil sa komosyon sa kabilang silid. Saglit siyang tumigil sa pagtipak at nakiramdam. Nang tawagin siya ng anak ay sinabihan niya itong maglaro na lang muna ng computer games dahil marami pa siyang ginagawa. Sumunod naman ang paslit. Walang kamalay-malay na sa kanyang likuran ay gumagawa ng kahindik-hindik na krimen ng kanyang ina at ang biktima ay ang kanyang ama. Nang sumunod na araw ay inihatid ni Go ang kanyang anak sa kanyang mga magulang. Gusto kasi niyang tapusin ang trabahong sinimulan niya noong gabi at ayaw niyang may makakita ng kanyang ginagawa. Makalipas ang 2 araw ay tinatawagan na si Kang ng kanyang nakababatang kapatid. Kukumustahin sana niya ang pagkikita nilang mag-ama. Subalit walang sumasagot sa kabilang linya kaya binaliwala lang muna niya ito.
Inisip niyang abala pa ito at nag-i-enjoy ng gusto sa kanyang anak. Subalit ng sumunod na araw ay hindi pa rin ito nakakauwi. Bagay na labis na nilang ipinagtaka, kaya nag-report na sila sa mga pulis. Samantala, iba naman ang pinagkakaabalahan ni Go ng mga oras na iyon. Nagtungo siya sa grocery mart at bumili ng 30 malalaking garbage bag at bleach. Ginamit pa nito ang rewards point ng kanyang card, saka bumalik sa inuupahang pension house. Maghapon siyang naging abala sa pagpaparte ng mga labi ng dating mister at saka hinati niya ito sa mga biniling garbage bag. Matapos nito ay tila ba walang nangyari at nagsimula na siyang bumiyahe kung saan-saan mula Jeju Island patungong norte at sa bawat lugar na kanyang puntahan ay mayroon siyang itinatapon, kundi man sa basurahan ay sa dagat niya ito iniiwan. Ginawa niya ito sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Dahil sa missing persons report na i-file ng kapatid ni Kang, naipaalam nila sa mga pulis na ang dating asawa nito na si Go Yoo-jong ang huli nitong nakasama bago ito nawala. Hindi naman ito itinanggi ni Go nang tanungin siya ng mga pulis. Subalit ang sabi niya, bigla itong umalis matapos pagtangkaan ang kanyang pagkababae. Magaling magpaliwanag si Go, mahinahon at very cooperative siya sa mga pulis. Lahat ng tanong ay kanyang sinasagot ng mahinahon, kaya hindi nag-alinlangan ang mga pulis sa kanya. Ito rin ang alibay na sinabi niya sa kanyang asawa na si Han, ngunit hindi mapakali ang nakababatang kapatid ni Kang. May mali sa sinabi ni Go. Dahil hindi ganoon ang pagkakilala niya sa kapatid, hindi nito magagawa ang sinasabi nitong pagtatangka. Kaya naman para masagot ang kanyang mga tanong, tinungo niya ang pension house na inupahan ni Go noong araw na iyon. Magaling pumili si Go ng bahay dahil wala itong CCTV sa labas o kahit sa loob. Pero isang bagay ang magtutumbok sa kanya dahil sa pagkakamali niyang ito. Di kalayuan kasi sa bahay na iyon ay may mga CCTV na nakakabit sa kabilang kalye na hagip ang harapan ng pension house. Nakiusap ang kapatid ni Kang sa homeowner na tingnan ng CCTV footage noong May 25 hanggang May 27, 2019. At dito na nga nagkaroon ng butas ang mga pahayag ni Go. Nakita nga sa CCTV na pumasok silang 3 sa loob ng bahay, ngunit hindi na nakitang lumabas ang kanyang kapatid hanggang noong May 27, 2019. Nakita rin niya ang sasakyan nito na nakapark sa gilid ng isang convenience store. Nang tanungin niya ang store manager ay sinabi nitong nasa 3 araw nang naroon ang sasakyan at hindi pa rin binabalikan. Kung naroon ang sasakyan, dapat naroon din ang kanyang kapatid at ang cellphone nito. Pero bakit ang layo ng ping signal ng kanyang cellphone? Nasaan nga ba ang kanyang kapatid? Ibinigay niya ang mga impormasyon sa mga pulis pati na ang CCTV footage na kanyang nakuha sa paligid ng pension house na inupahan ni Go, kaya dito ay nagkaroon ng ikalawang investigasyon ang mga pulis. At sa pagkakataong ito ay si Go na ang kanilang prime suspect. May 28, 2019, bandang alas 8 ng gabi, tinungo ng mga pulis ang pension house na inupahan nila Go bilang tugon sa kapatid ng biktima na imbestigahan ang kaso ng pagkawala ng kanyang kapatid. Gumamit sila ng luminol. Ito'y isang chemical compound na kayang mag-trace ng dugo sa tamang pamamaraan. Nag-apply sila ng luminol sa halos buong kabahayan. Pagpatay nila ng ilaw, halos hindi makapaniwala ang mga pulis sa kanilang nadiskubre. Halos lahat ng sulok ng bahay ay may marka ng dugo. Ang tanging naiwang malinis ay ang isang silid na siyang tinulugan ng kanilang anak. June 1, 2019 nang arestuhin ng mga pulis si Go. Sa interogasyon, nag-iba na ang kanyang salaysay. Ayon sa kanya, naghihiwa siya ng pakwan ng mga oras na pagtangkaan siya ng ex, kaya bilang pagtatanggol sa sarili ay nasaksak niya ito, bagay na hindi pinaniwalaan ng mga pulis. Inamin din niya kalaunan ang ginawa niyang pagpaslang sa dating asawa, pati na ang paraan ng pagdispatcha sa katawan nito. Ngunit ngiti lang ang isinasagot niya sa tuwing tatanungin siya kung ano ang kanyang naging motibo sa pagpaslang. Hindi rin ito sinabi kung saan-saan niya dinala ang mga garbage bag na naglalaman ng parte ni Kang. Lahat ng means na maaari nilang gawin para malocate ang mga labi ng biktima
ay halos nagawa na ng kapulisan, subalit hindi pa rin nila ito natagpuan. Dahil dito ay nahirapan ng prosekusyon dahil walang bangkay silang nakuha. Kaya sa huli ay nilitis ang kaso bilang murder without the body. Samantala, ang pamilya ni Mr. Kang ay labis na nagdadalamhati sa pagkawala ng isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Ang mas masakit ay hindi man lamang nila nakita ang kanyang bangkay. At tanging 7 hibla ng buhok nito na nakuha nila sa paborito nitong cup ang kanilang pinaglamayan. Duda rin ang mga pulis na si Go Yu-jung ang responsable sa pagkamatay ng anak ng ikalawa niyang asawa. Ngunit ito'y hindi pa nalilitis sa korte. Sa huli ay nasentensyahan si Go Yu-jung ng habang buhay na pagkabilanggo para sa kasong premeditated murder. Subalit patuloy pa rin na isinusulong ng prosekusyon na mauwi sa parusang kamatayan ang maging hatol sa kanya.